mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na hinahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Mga kalalawigan, ilang araw na lang, Pasko na. Sama-sama nating damhin ang makulay na diwa ng Kapaskuhan sa lalawigan ng Quezon. At sama-sama rin nating alamin ang panibagong linggo ng serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng napapanahong impormasyong dapat ninyong malaman sa ating lalawigan. Mga balita mula sa Kapitolyo, ihahatid namin sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Para sa unang balita, upang patuloy na mapalawig ang implementasyon ng Universal Healthcare sa lalawigan, ginanap nitong ika-6 ng Disyembre ang Quezon Health Summit 2023. Alamin ang buong detalye kay RC Romulo. Hindi tayo susuko na until we achieve yung goal natin that wala pong Quezonian ang mawawala sa sistema pagdating sa kalusugan. Kalusugan kasama ang lahat. Ito ang naging tema ng programa sa ginanap na Quezon Health Summit 2023 na naglalayong bigyang pagkilala ang mga bayan at lungsod, gayon din ang mga healthcare workers sa kanilang dedikasyon na patuloy na ibinibigay para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa Quezon. Nakasama bilang keynote speaker si Senator Amy Marcos na kung saan kanyang pinuri ang mga programa at proyektong hatid ng pamahalaang panlalawigan upang patuloy na mapalawig ang implementasyon ng Universal Healthcare Act. Hinangaan naman ni DOH Undersecretary of Special Concerns Team, Dr. Maria Francia Laksamana, ang lalawigan sa patuloy na pangunguna sa local health system maturity level kumpara sa mga karatig na probinsya. Ayon kay Governor Dr. Helen Tan, naging malaking hamon at marami pang kinakailangang isaayos sa sistema ng kalusugan sa lalawigan. Ngunit hindi ito magiging hadlang upang maisakatuparan ang pangarap na maipadama sa mga Quezonians ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan na rin na pakikipagbalikatan sa national, regional at local government. Ako si RC Romulo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Mga pulisiya at ilang detalyeng nakapaloob sa isinusulong na Provincial Culture, Arts and Tourism Code of 2023, binigyang linaw ng mga miyembro ng Quezon Provincial Tourism Council. Sa pagpupulong na ginanap nitong ika-5 ng Disyembre, masusing tinalakay ang nasabing ordinansa, kung saan iminungkahi ng ilang miyembro ng konseho na dagdagan ang nilalaman nito. Isa sa nais maisama ay ang pagkakaroon ng opisyal na selebrasyon ng History Month at Indigenous Peoples Month. Gayun din ang pagbibigay halaga sa mga intangible heritage tulad ng Tagayan Dance Ritual, upang ito ay mapapanatiling tradisyon na maipapamana sa mga susunod na henerasyon. Hinahangad naman na mapapangalagaan ang mga makasaysayang kultura at tradisyon na meron ang lalawigan ng Quezon upang patuloy na mapalakas pa ang turismo sa pamamagitan na rin ng pagpapatibay sa isinusulong na ordinansa. Sa parehong araw, bumisita sa pamahalaang panlalawigan ang DSWD Regional Office Listahanan upang isagawa ang orientation at ceremonial turnover ng listahan data. Ang naturang turnover ay bahagi ng data sharing agreement ng DSWD at pamahalaang panlalawigan, kung saan ang nasabing datos ay naglalaman ng listahan ng mahihirap na pamilya sa bawat rehiyon, lalawigan, bayan at barangay na maaaring gamitin upang malaman kung sino ang mga potensyal na benepisyaryo ng social assistance programs. Samantala, isinagawa rin nitong ika-5 ng Disyembre ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng Quezon League of Planners Association na pinangunahan ni Governor Dr. Helen Tan. Sa sumunod na araw, ika-6 ng Disyembre, pinagdiwang ng Philippine Information Agency Quezon ang 7th anniversary ng kapihan sa PIA, kung saan naimbitahan si Governor Tan, na siya namang kinatawa ni Provincial Information Officer June Lubid upang ihatid ang mensahe para sa mga mamamahayag sa lalawigan. Sa mensaheng ipinarating ng gobernadora, kanyang pinasalamatan ang PIA Quezon sa pagiging matibay na kabalikatan ng pamahalaang panlalawigan sa paghahatid ng totoo, tama at napapanahong impormasyon para sa mga mamamayan sa Quezon.
Sa ibang balita, mga residente mula sa bayan ng Macalelon nabigyan ng libreng serbisyong pangkalusugan nitong ikalawang araw ng Disyembre. Para sa ibang detalye, alamin kay Dave Day Parine. Sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na libreng serbisyong gamutan na handog ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa pamumuno ni Governor Dr. Helen Tan, ginanap ang medical mission sa bayan ng Macalelon noong ikalawang araw ng Disyembre. Pinangunahan ito ni 3rd District Board Member John Joseph Aquivido kasama si Miss Alex Alcala bilang kinatawan ni Vice Governor 3rd Alcala at naging katuwang din ng mga doktor mula sa QPHN Quezon Medical Center, Provincial Health Office, East Avenue Medical Center, Rock Prophet Medical Center at Macalelon Rural Health Unit. Nakapagtala ng 2,149 na residente sa nasabing bayan ang nabigyan ng iba't ibang libreng serbisyong medikal gaya ng medical check-up, pagpapabunot ng ngipin, minor surgery, pagpapatuli at mga laboratory exams. Nagkaroon din ng libreng pagbabakuna ng anti-flu at anti-pneumonia para sa mga may edad na 2 pataas. Maraming salamat po, Gobernadora Helen Tan, at nabigyan po kami ng pagkakataon na mapacheck up po ng libre ang aking anak at nabigyan po ng libreng gamot. Ako, si Dave Day Parine. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Pinangunahan ni Governor Dr. Helen Tan ang isinagawang mga pagpupulong nitong ikapito ng Disyembre na layong makatulong para sa mas maayos na kalagayan ng buong lalawigan ng Quezon. Una nang ginanap ang 4th quarter meeting ng Provincial Anti-Drug Abuse Council kung saan tinalakay ang mga ulat patungkol sa Quezon Province Parole and Probation Updates, mga accomplishment report ng Quezon Provincial Police at Philippine Drug Enforcement Agency Region 4A. Ibinahagi naman ng Provincial Health Office ang estado ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Treatment Rehabilitation Center Bicutan at PHO. Sunod namang nakipagpulong si Governor Dr. Helen Tan sa mga department heads ng pamahalaang panlalawigan upang masiguro ang paghahanda para sa 2024 Seal of Good Local Governance na nais makuha sa pamamagitan ng pagsisikap ng bawat tanggapan na maitaguyod ang tapat at mahusay na serbisyong nakatutulong sa mga mamamayan ng Quezon. Sa parehong araw, nagbigay suporta naman ang gobernadora sa isinagawang aktibidad na handog ng San Miguel Corporation itong ikapito ng Disyembre. Layo ng nasabing kumpanya na makapagbahagi ng mga kaalaman at oportunidad para sa mga kalalawigan na nagdanais magsimula ng sariling negosyo, at isa sa nabanggit ay ang Community Resellers Program, kung saan maaaring kumita sa pamamagitan ng pag-resell ng iba't ibang produkto. Samantala, nakatanggap ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon ng Regional Gawad Parangal mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict bilang pagkilala sa maayos na pamamalakad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan upang mamakasan ang insurhensya sa lalawigan. Sa ibang balita, pinarangalan naman ng Quezon Provincial Veterinarian Office ang mga best performing local government unit na masinop na sumusunod sa tamang proseso at pag-implementa ng mga programang may kinalaman sa livestock o pangangalaga sa hayop. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo. Patuloy ninyo kaming subaybayan sa pamamagitan ng pag-like at follow sa Facebook page ng Provincial Government of Quezon. Abangan din sa aming mga posts ang iba't ibang aktibidad na isasagawa para sa Paskong Quezonian 2023. At kung hindi nyo pa nasasaksihan ang nagkagandahang Christmas lights decoration sa Paris Park, maaari nyo itong bisitahin hanggang January 7, 2024. Mga kalalawigan, magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa mas malawak na paglilingkod ng serbisyong tunay at natural. Sa ngalan po ng pamunuan ng Quezon Provincial Information Office, ako, si Ana Lumanta, na nagsasabing, kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Mga balitang napapanahon. Programa at proyekto ng pamahalang panlalawigan ng Quezon.
mga serbisyong tuloy-tuloy na hinahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.